Now, we can talk. Si Evelyn at nauna na itong umupo. Umupo na rin si Elena at hindi niya alam kung saan niya sisimulan. Si William ay hindi sumunod kina Elena at Evelyn. Gusto niyang magkausap muna ang dalawa. Mama, nagugulahan ako, umpisa ni Elena. Napabuntong hininga si Evelyn. Maging siya ay wala ring naiintindihan sa mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Tila ba naging isang katatawanan ito dahil sa mismong kaaway pa talaga niya nagpakasal ang anak niyang si Elena at maging siya ay naging close din daw kay Glamorosa. This is insane, sigaw ni Evelyn sa kanyang isipan. Kaya nga Elena, magulo talaga, ang alaala ko na nagbalik ay from 20 years ago. Hindi ko na maalala na nagkarelasyon kami ni Lorenzo at nagkaanak. Paliwanag ni Evelyn na ikinagulat ni Elena. Totoo talaga na may amnesia ka mama? Nagulat na tanong ni Elena. Yes, nadisgrasya ako at napunta sa mga Zamora. I didn't remember everything pati pangalan ko. Seryosong sagot ni Evelyn. Nabigla ako mama, ang tanging nasabi ni Elena. Ano pa ba ang masasabi niya? Ang mabait, simple at masayahin niyang mama ay hindi pala tunay ang pagkatao nito. This is the real Evelyn. Hindi rin tunay ang pangalan nito. She is Lucian at hindi siya kilala ni Elena. I know Elena, maging ako ay nabigla, na magising na lang na matanda na ako. Ang buong akala ko ay 20 years old pa ako. Nabigla at nagulat din si Evelyn kaya mahirap sa kanya ang mag-adjust. Dahil nga anak niya si Elena ay pinaimbestigahan pa niya ito sa tulong syempre ni Paolo. Ang best friend niya na matagal nang may gusto sa kanya. It's a coincidence rin nang makita ni Paolo si Evelyn. Kung hindi na ngailangan ng bodyguard si William ay hindi niya matatagpuan si Evelyn na ibang-iba sa Lucian na nakilala niya. And the rest is history. Mas struggle para sa side ni Evelyn dahil wala siyang maalala man lang tungkol sa anak niyang si Elena. Kahit ganun pa man ay hindi niya pinabayaan si Elena and watched her secretly nang magbalik ang alaala niya with a memories from 20 years ago. To her dismay ay anak ito ni Glamorosa at Ricardo na siyang pumatay sa kapatid niya. And she is Lucian. Hinding-hindi niya palalampasan ito kahit nawalan siya ng memorya ay itutuloy pa rin niya ang paghihiganti. Nalulungkot ako mama, mas mabuti pa noon magkasama tayo at masaya. Ngayon ay hindi mo na ako kilala. Naiiyak na sabi ni Elena. Kahit hindi na maalala ni Evelyn si Elena ay hindi naman nakalimot ang pusong ina niya. Don't say that, you are still my only daughter Elena. Kahit anong mangyari ay ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Sabi naman ni Evelyn. Sana maalala mo na ako mama, di napigilan ni Elena ang tuluyang mapaiyak. Don't worry Elena, I'm under medication right now from the best doctors all over the world. Later ay magbabalik din ang memory ko. Paliwanag naman ni Evelyn. Hindi nakapagsalita si Elena nang biglang sumingit si Madam Glamorosa. Lucian, mahinang sambit ni Madam Glamorosa. Bigla naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Evelyn nang marinig ang boses ni Madam Glamorosa. At kitang-kita ni Elena ang galit sa mga mata ng ina. Anong nangyayari? Tanong ni Elena sa kanyang sarili. Hindi sumagot si Evelyn at patuloy lang sa paghakbang papalapit sa kanila si Madam Glamorosa. Lucian Bernabe Laksamana, I heard a lot about you, muling nagsalita si Madam Glamorosa. Nanginginig si Evelyn sa galit pero pinigilan niya ang sarili. Si Elena ay mas lalong nagulat sa reaksyon ng kanyang mama. Parang ang hirap tanggapin na ina niya ang nasa harapan. Sa wakas ay lumingon din si Evelyn at nagpang-abot ang kanilang mga titig ni Madam Glamorosa. How are you? Alanganin ang ngiti ni Madam Glamorosa nang makita ang galit na mukha ni Evelyn. Alam niyang galit ito sa kanya. Palagi niyang naririnig ang pangalan ni Evelyn sa kapatid nito at proud na proud ito kay Lucian. Hindi na sila nabigyan ng pagkakataon na magkakilala sa personal dahil mas pinili niyang ibigin si Ricardo kaysa sa pagkakaibigan nila ng ate nito. I'm fine but my sister is not. Don't tell me that you already forget the name, Lucella Bernabe Laksamana. Tumaas ang boses ni Evelyn. Kahit kailan ay nabubuhay ang galit sa puso niya kapag naaalala ang nangyari sa kanyang kapatid. Of course not. Lucella is my only best friend. How can I forget her? Ganting tanong ni Madam Glamorosa. Why you're asking me? Piluso pang tanong ni Evelyn. How is she? Kumusta na si Lucella? Masayang tanong ni Madam Glamorosa.
Naiinis si Elena sa palaban niyang ina. Mas gugustuhin pa niya na piliin ang Evelyn na nakilala at naging ina niya noon. Is that an insult or you are just insane? Galit na tanong ni Evelyn. Kinamusta pa talaga ang matagal nang nakahimlay niyang kapatid. Ha? I don't understand. What do you mean by that? Naguguluhang tanong ni Madam Glamorosa. At ito ang pinakaayaw ni Evelyn. Ang manipulator at nagmamaang-maangan. Stop being a hypocrite, Glamorosa, galit na si Evelyn. I'm not a hypocrite. Kinukumusta ko lang si Lucella. I know that I hurt her and I will never stop apologizing to her. Si Madam Glamorosa. You're funny, Glamorosa. Ikaw, nag-apologize. Kailan? Nasaan ka nang iburol at ilibing ang kapatid ko? Sigaw na tanong ni Evelyn. Muntik nang matamba si Madam Glamorosa nang marinig na patay na si Lucella. Agad naman na inalalayan ni Elena si Madam Glamorosa at pinaupo ito. What are you doing, Elena? Galit na tanong ni Evelyn. Nangunot naman ang kilay ni Elena. Hindi niya maintindihan ang tanong ni Evelyn. What? Bakit, Mama? Nagtatakang tanong ni Elena. Don't help her. She killed your aunt. Hindi na mapigilan ni Evelyn ang mapasigaw kapag kapatid niya na ang pinag-uusapan. Nagiging emosyonal siya at hindi makontrol ang kanyang sarili. Mabilis naman na lumapit si Paulo sa kanya. You should calm down, Lucian. Let's go home para kumalma ka. Si Paulo na nag-aalala. No, I'm okay. Tanggi ni Evelyn. Mama, she is still my mother-in-law. I treated her as my own mother. Paliwanag ni Elena. Kung totoo man ang sinasabi ng ina tungkol sa kapatid nito at kay Madam Glamorosa ay hindi pera niya tatalikuran si Madam Glamorosa. Dahil nang mawala ang lahat ay hindi siya iniwan ng mga ito at itinuring na pamilya. I don't care. You must avoid them. They are our enemy. Seryosong sagot ni Evelyn. Wala na ang mabait na Evelyn. Ang harapan ni Elena ay talagang hindi niya na makilala. At hindi niya ito gusto. Tumahimik si Elena at ayaw muna patulan ang pinagsasabi ng ina. I can't believe this. Si Madam Glamorosa na shock parent hanggang ngayon. Hindi niya inakala na patay na si Lucella. I can't believe my bullshit. You killed her, Glamorosa. Pagbibintang ni Evelyn. Mama, saway ni Elena sa ina. Ayaw niyang mag-away ang mga ito. Hindi siya natutuwa at hindi niya gusto ang mga nangyayari. Huwag kang makialam, Elena, dahil wala kang alam. Sabi ni Evelyn. Sumenyas naman si Madam Glamorosa na tumahimik muna si Elena at hinawakan ang kamay nito. Mas lalong nagalit si Evelyn nang makadama ng inggit sa kanyang nakita. I didn't kill her, Glamorosa. Hindi ko alam na namatay na si Lucella. Hanggang ngayon ay nag-e-email parent ako sa kanya at patuloy na humihingi ng tawad kahit hindi naman siya nagre-reply. Paliwanag ni Madam Glamorosa. Tumayo si Evelyn at lumapit ng bahagya kina Madam Glamorosa at Elena. Paano siya makakapag-reply kung matagal na siyang patay? Talagang may diin ang pagkakasabi ni Evelyn sa huling salita niya. Hindi naman malaman ni Madam Glamorosa ang gagawin. Hindi siya makapaniwala na patay na si Lucella. One I didn't know, nanginginig na sagot ni Madam Glamorosa. You didn't know kasi nagpapasarap ka kasama ang inagaw mong lalaki. Medyo vulgar ang pagkakasabi ni Evelyn na ikinaalma ni William. Stop it. Hindi kasalanan ni Mommy na namatay ang kapatid mo. Singit ni William. Mama, muling saway ni Elena sa ina. Masyadong brutal at masakit na ang mga pinagsasabi nito at inaakusahan pa si Madam Glamorosa. Hindi pinansin ni Evelyn si Elena at napatingin kay William with hatred in her eyes. She is the killer. Kaya nga nabuo ka na bunga ng kanilang pagtataksil. Lantarang sagot ni Evelyn. Stop it, Lucian, hindi ko inagaw si Ricardo. Sigaw ni Madam Glamorosa. Wala siyang inagaw dahil kusang nagparaya si Lucella. Nakatanggap siya ng text na pinapalaya na nito si Ricardo. Pero nang mag-text at tumawag siyang muli ay hindi niya na ito makontak. Napaisip si Madam Glamorosa. T-section o seksyon na hindi naman niya malaman ang kasagutan kahit anong isip niya. Patuloy pa rin siyang humihingi ng tawad at nag-e-email kay Lucella dahil inibig niya ang lalaking mahal nito. Kahit nagparaya si Lucella ay alam niya na nagtatampo ito sa kanya dahil ayaw sagutin nito ang kanyang mga tawag at hindi nag-reply sa kanyang mga email. Yun pala ay, patay na si Lucella.
Calm down mom, si William. Hindi niya inakala na magkakaganito ang buhay nila sa isang gabi lang. I'm okay son, sagot naman ni Madam Glamorosa. I'm sorry mom, paumanhin ni Elena. Nagsiklab ang galit sa puso ni Evelyn nang marinig ang sinabi ni Elena. Why are you sorry for her? Can't you understand that she killed your aunt? Galit na tanong ni Evelyn. Can you please, calm down mama? Hindi malulutas ang hidwaan na ito if galit ka. Pakiusap ni Elena. Hindi mawawala ang galit sa puso ko Elena sa mga taong ito. Talagang itinuro pa ni Evelyn si Madam Glamorosa. I did nothing wrong but I know it's wrong to love the man of my best friend. Malungkot na sabi ni Madam Glamorosa. Pero nagparaya si Lucella. She texted me. Paliwanag niya. Paano pa makakapag-text ang isang patay? The moment na malaman ni Ate Lucella na may relasyon kayo ni Ricardo ay nag-suicide siya. Hindi niya matanggap at kinitil niya ang sariling buhay nang dahil sa'yo Glamorosa. Galit na paliwanag ni Evelyn. Naiintindihan mo ba? Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Pang-aakusa ni Evelyn. No, hindi matanggap ni Glamorosa ang nalaman. Siya ang pumatay kay Lucella. Naguguluhang tanong ni Madam Glamorosa sa kanyang sarili. Nabigla naman si Elena sa nalamang trahedya. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Naiintindihan din naman niya ang side ng kanyang mama. At ang side ni Madam Glamorosa ay wala rin alam tungkol sa pagkamatay ni Lucella. Paano malulutas ang hidwaan na ito? Desperadong tanong ni Elena sa kanyang sarili. Yes, you killed her. A traitor best friend. Galit na si Evelyn at hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Tama na, walang kasalanan si Mommy, depensa ni William. Napatingin siya kay Elena na may pakiusap sa kanyang mga mata. Hindi niya pwedeng iwanan sa ere ang ina. May ginawa man ito o wala ay nasa ina-parent niya ang simpatiya. Napabuntong hininga na lang si Elena. Mama, tama na. Tanging nasabi ni Elena. I will not stop Elena. Sorry to tell you pero hindi ako titigil hanggat hindi bumabagsak ang mga Del Fierro. Sigaw ni Evelyn at iniwanan na sila. Kung magtatagal pa siya ay baka kung ano na ang kanyang magawa. Kailangan niyang kumalma. Ang anak na inaasahan niyang dadamay sa kanya ay sa kalaban pa talaga may simpatiya. Nakalabas na siya ng venue nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Lucian, boses ng isang lalaki. Napalingon si Evelyn at mas lalong nagliyab ang galit sa kanyang puso. It's you, galit na sagot ni Evelyn. Can we talk? Tanong ni Ricardo. Ang hindi alam ni Ricardo na sumunod si Madam Glamorosa sa kanyang likuran. Habang sina Elena at William naman ay nakaabang din sa likuran ni Madam Glamorosa. Para saan? Isa ka pa na pumatay sa ate ko. Galit na sagot ni Madam Glamorosa. I didn't know that she died that evening, katwiran ni Ricardo. Puro naman kayo I didn't know. Patay na nga pinapatay niyo pa. Galit na sigaw ni Evelyn. I'm sorry, mahinang sambit ni Ricardo. Kainin mo ang sorry mo Ricardo. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Pagbabanta ni Evelyn. I will accept whatever punishment you will give, but please, huwag mo nang idamay ang mga bata at si Glamorosa. Pakiusap ni Ricardo. Lahat ay babagsak Ricardo, kayong lahat. Galit na sagot ni Evelyn. Ayaw niyang makinig sa mga pakiusap ng mga ito. Lucian, pakiusap. Hayaan na natin ang mga bata. Masaya na sila sa kanilang buhay ngayon. Singit ni Madam Glamorosa. Ha, at sinundan niyo pa talaga akong dalawa. May nakinig ba ng hugatin ni Ate Lucella ang kanyang huling hininga? Wala, kahit ako ay wala sa tabi niya nang mamatay siya. Masakit para kay Evelyn ang katotohanan na pati siya ay hindi man lang nakatulong sa kanyang ate. Hanggang sa huli nitong sandali, hindi na napigilan ni Evelyn ang mapaiyak. Mahirap kontrolin ang kanyang emosyon dahil sinisisi din niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ate. Enough of that Lucian, you're out of control. You need to calm down. Let's go. Hinila ni Paulo si Evelyn. Pero bumitiw ito sa kanya. Sandali, sabi ni Evelyn. You can't stop me Glamorosa. Brace yourself, dahil one of these days ay babagsak ka. Pagbabanta ni Evelyn. Napabuntong hininga na lang si Madam Glamorosa. Tanggap niya ang parusa na ipapataw ni Evelyn sa kanila.
pero hindi niya matatanggap kung sisirain ito pati ang pagsasama nina Elena at William. Hindi kita pipigilan sa mga balak mo, Lucian. Kung ano ang gusto mong parusa sa akin gawin mo. But please don't make the children suffer. Pakiusap ni Madam Glamorosa. I hate to say this but they need to have an annulment. Hindi ako makakapayag na ang asawa ng anak ko ay ang pumatay sa kapatid ko. Galit na sabi ni Madam Glamorosa at napasigaw na naman siya. Let's go, you need to calm down. Singit ni Paulo. Bitiwan mo nga ako, Paulo. Itinulak ni Evelyn si Paulo. She's out of control na talaga. Dahil gusto na niyang magwala. Nang marinig naman ni Elena ang sinabi ng ina ay hindi niya napigil ang sumingit sa usapan ng mga matatanda. Kung kailan nabuksan niya na ang puso para kay William ay ganito ang mangyayari. William chased her all the way. This time, ay siya naman ang maninindigan para sa kanilang pagmamahalan. You can't do this, Mama. Mahal ko ang asawa ko. At kailanman ay hindi kami maghihiwalay. Sabi ni Elena na buo ang loob. Tingnan na lang natin, Elena, kung hanggang saan ang katapangan mo. Nakatawang banta ni Evelyn. Para na itong sinapian ng kung sinong demonyo. Hindi nakilala ni Elena ang pinakamamahal niyang mama. Bago pa makasagot si Elena ay lumapit si William sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Kahit ano ang gawin mo, Mama, our love will remain strong. I love Elena and I will fight for her. Determinadong sabi ni William. He's declaring war against Evelyn. Mahal, liwan Karen yan, Elena. Nagmana yan sa mga magulang na mang-aagaw at mang-iiwan na cheater pa. Galit na sigaw ni Evelyn. Huwag mo akong matawag na Mama. Bilang ni Evelyn kay William. Tama na, wala akong inaagaw dahil nagparaya si Luella. Malinis ang konsensya ko, Lucian. Huwag mo nang idamay ang mga bata rito. Galit na rin si Madam Glamorosa. Ha, wala kang inaagaw. Ipokrite kang kaibigan. Boyfriend ng best friend mo ay inahas mo. Walang hiya ka. Hindi na ako magtataka na one of these days ay iiyak ka, Elena. Napatingin si Evelyn sa direksyon ni na William at Elena na magkahawak peren ang mga kamay. That man beside you, Elena, will betray you. Believe me, iiyak ka ng dugo kung ipagpipilitan mo talaga yung gusto mo. Galit na napatingin si Evelyn kay William. Sinalubong naman ni William ang galit na titig ni Evelyn. That will never happen, sagot ni William. Tumigil ka na, Mama. Mahal ko si William at hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Naiiyak na sigaw ni Elena. Ito ba ang gusto mong mangyari sa mga bata, Lucian? Para mo na rin silang pinatay. Sigaw ni Madam Glamorosa. Magmamana sa inyo ang anak niyo, Glamorosa. Advance lang ako mag-isip. Ngayon pa lang ay kailangan na nilang putulin ang paglalaro nila ng bahay-bahayan. Bago pa masaktan ng husto ang anak ko. Sagot naman ni Evelyn. Napailing na lang si Paulo. Out of control na si Evelyn at mahirap nang pahupain ang galit nito. Mama, sigaw ni Elena. Tama na, Lucian. Ako ang nag-text kay Glamorosa gamit ang cellphone ni Luella. I'm sorry, Glamorosa. This is all my fault. Ayaw akong pakawalan ni Luella kahit gusto ko nang makipaghiwalay. I texted you using her phone para hindi ka na mag-alala. But I didn't expect na magpapakamatay si Luella. Mahabang paliwanag ni Ricardo. Bigla naman nahilo si Madam Glamorosa nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Nanlungo siyang bigla at nawala ng lakas ang kanyang katawan sa narinig na mga kataga mula sa bibig mismo ni Ricardo. This is all my fault, Lucian. Walang alam si Glamorosa at huwag mo nang idamay pa ang mga bata. Nakikiusap ako, mababa lang ang boses ni Ricardo na may halong pagsisisi. Malaki rin ang kasalanan niya kay Luella, pero hindi niya na ito mahal at wala siyang ibang mahal kundi si Glamorosa lang. Hindi niya akalain na magpapakamatay si Luella. Parang mabangis na hayop si Evelyn nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Naaawa siya para sa kanyang ate. Walang hiya ka, sigaw ni Evelyn at biglang sinugod si Ricardo at pinagkakalamot ang mukha nito. Hindi nanlaban si Ricardo at hinayaan lang si Evelyn. Lumapit si Paulo at may itinurok sa braso ni Evelyn. Bigla na lang ito nawalan ng malay. What did you do? Nagdududang tanong ni Madam Glamorosa. Tumakbo naman si Elena papunta sa kanyang mama nang makita ang ginawa ni Paulo at binitiwan ang kamay ni William. Napatingin si William sa kanyang kamay na naging empty dahil sa pagbitaw ni Elena. At natakot siyang bigla.
Paano kung tuluyang bumitaw si Elena sa kanya? Natatakot na tanong ni William sa kanyang sarili. Anong ginawa mo sa mom ko? Galit na tanong ni Elena. This is her, 20 years ago. Since namatay ang kapatid niyang si Lucella, at ngayon ko lang din nalaman na ganito ang sitwasyon niya noon. Wala akong kaalam-alam na nagdurusa pala siya ng lihim. You need to calm her down and this is the only way. Look at what you've done to the sister of your best Glamorosa. Paliwanag ni Paulo na napatingin sa naiiyak na si Madam Glamorosa. And Elena, you must think carefully. Kailangan ka ng mama mo. She needs your support, sabi naman nito kay Elena. Hindi agad nakasagot si Elena. Nagugulahan siya. I'm going, sabi ni Paulo at kinarga si Evelyn. May naghihintay ng sasakyan sa di kalayuan. Naiwan sina Elena at Madam Glamorosa na nakatulala. What have I done? Nalilitong tanong ni Madam Glamorosa sa kanyang sarili. Let's go home, Glamorosa. You need to calm down too and rest. Si Ricardo at hinawakan ang kamay ni Madam Glamorosa. Pero iwinaksi ni Madam Glamorosa ang kanyang kamay. Nagulat at nasaktan si Ricardo. But he knows na malaki ang kasalanan niya kay Madam Glamorosa at mas lalo na kay Lucella. Don't touch me. You deserved that scratches in your face. Kulang pa ata yan Ricardo. I believed and happy na nag-text si Lucella na pinaparaya ka na niya. But it's you. What have you done to US? Nag-aakusang tanong ni Madam Glamorosa. He loves him, pero kung hindi magpaparaya si Lucella ay hindi niya ipipilit ang kanyang sarili. Hindi niya alam na si Ricardo pala ang nag-text. For how many years ang buong akala niya ay tanggap ni Lucella ang kanilamang relasyon at nagtatampo lang ito. Yun pala ay patay na si Lucella. I'm sorry, naiiyak na humingi ng tawad si Ricardo. Pero galit parent si Madam Glamorosa. Lucella will not come back alive sa isang sorry mo lang Ricardo. Palamigan muna natin ang ating mga sarili. I'm leaving the Del Fierro mansion. I don't want to see you for now, sabi ni Madam Glamorosa at fumakbang na palabas. Mommy, can't you talk with Dad? Not like this. Pakiusap ni William. There's nothing to talk William. Malaki ang kasalanan ng daddy mo. It's involved a life. I need some space, kung hindi ay ewan ko lang kung ano ang kahihinatnan kung magsasama pa kami sa iisang bahay. Sagot ni Madam Glamorosa at tuluyan silang iniwanan. Mommy, sigaw ni William. Ngunit hindi nakinig si Madam Glamorosa. Stop it son, it's my fault. I need to pay for this sin. Sabi ni Ricardo na hinawakan sa balikat ang anak. I'm going, you take care of Elena and yourself, at umalis na rin ito. Dad, tawag ni William. Sa isang gabi lang ay nawasak ang kanilang pamilya. Liam, I'm sorry, sabi ni Elena na umiiyak. It's not your fault Lil. We will show them all that our love is strong and no one can fall us apart. Sabi ni William at niyakap si Elena. Liam, humahagulgol na umiyak si Elena habang yakap ng mahigpit si William. Nagulat sila nang biglang may sumigaw. This life is bullshit, si Veronica pala. Ha. Malakas na tawa nito na parang baliw. Lalapitan sana ni William upang paalisan pero pinigilan siya ni Elena. Let's go Liam. Just leave her alone. Mahirap din ang pinagdaraanan ni Veronica. Paliwanag ni Elena. Fine, sagot ni William. Hindi naman siya nagtatanim talaga ng galit. Kahit hindi sila totoong magkapatid ni Veronica ay hindi naman niya hinangad na maging masaklap din ang buhay nito. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang maipapangako niya. Hinding-hindi niya iiwanan si William. What a bullshit life. Ha. Muling sigaw ni Veronica na naglalakad palabas ng venue. Sino ba naman ang hindi magiging baliw sa kanyang nalaman? Hindi niya alam kung sino at kung saan siya nanggaling dahil ampun lang siya. Nasaan ang kanyang mga walang puso na magulang at pinaampun talaga siya para lang magkapera ang mga ito. Siya na isang spoiled brat na legitimate daughter ay isang illegitimate at ampun lang pala. Ngayong araw na ito ay kukunin na ng bagong may-ari ang Zamora Mansion. Nag-iimpake na si Veronica ng kanyang mga gamit. Ito na lang ang natitirang mga yaman niya. Puro signature at mamahalin ang kanyang mga gamit. From clothes to bags and shoes. Sa isang iglap lang ay naging pulubi siya. Masakit ang ulo niya dahil nalasing siya ng gusto kagabi.
Habang nagkakagulo ang lahat ay may sarili rin siyang mundo, kasama ang mga mamahaling wine. Nag-emote rin siya sa kanyang buhay na naging trahedya, nakatulala lang siya buong gabi at hindi niya matanggap na pulubi na siya. Nilubos-lubos niya na ang pag-inom ng wine dahil baka hindi niya na matikman pa ang mga ito dahil sa sobrang mahal. Babe, nagulat si Veronica nang biglang pumasok si Dylan at sumigaw ng malakas. Get away from me. Mag-impake ka na rin at lumayas. Bumalik ka na kung saang lupalop ka nang galing. Pagtataboy ni Veronica kay Dylan. Napangisi si Dylan at may inilabas mula sa kanyang bag. Not that fast, babe. Here, are annulment paper. Nakapirma na ako. Nakangisi pa rin si Dylan habang ibinibigay ang annulment paper nila ni Veronica. Biglang nagdilim ang paningin ni Veronica. Ang walang hiyang Dylan ay ginamit lang siya. Ngayon ay ang saya-saya pa nito. But she's Veronica. Kahit hindi na siya mayaman ay stubborn at a parent siya. Bakit ako pipirma? Para makaloko ka na naman ng mayaman. Hindi kita bibigyan ng kalayaan, Dylan. Molditang sagot ni Veronica. Are you sure? Seryosong tanong ni Dylan. Biglang nag-iba si Dylan sa paningin ni Veronica. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa mga mata nito. Pero hindi pa rin siya natatakot. Yes, I'm sure. Forever kang matatali sa akin. Galit na sagot ni Veronica. If that is so, pabitin na sagot ni Dylan at humakbang papalapit kay Veronica. At walang sabi-sabing hinablot ang kanyang blouse at nagkalat ang mga butones nito sa sahig. Napangisi naman si Dylan nang makitang sumilip ang matayog na mga bundok ni Veronica. What are you doing? Bastos ka! Sigaw ni Veronica at binigyan ng malakas na sampal si Dylan. Ha, di ba, ito ang gusto mo, babe, ang binabastos ka? Nakangising tanong ni Dylan. Walang hiya ka. Muli sanang sasampalin ni Veronica si Dylan ngunit nasalo nito ang kanyang mga kamay at hinawakan ng mahigpit. Let me go. Pagpupumiglas ni Veronica, pero mas hinigpitin pa ni Dylan ang pagkakawak sa kanyang mga kamay. You should think carefully, Veronica. Your signature or everyday as *X with me. Alin ang mas gusto mo, babe? Bulong ni Dylan na nagpakilabot kay Veronica. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ang hot tingnan ni Dylan ngayon. Fine, I will sign it. But let me go first. Paano ako pipirma niyan kung nilamab mo na ang mga kamay ko? Reklamo ni Veronica. Binitiwan naman siya ni Dylan at kumuha ito ng ballpen. Here, always be a good girl, Veronica. Nakangiti ng pagkalapad si Dylan. At gusto ni Veronica na sampilan siya ulit. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan isip ang gamitin niya sa panahon ngayon. Nang makawala na mula kay Dylan ay mabilis na hinila ni Veronica ang kanyang luggage palabas ng kwarto at itinapon ang annulment paper. Walang hiya ka, Dylan. Hindi ka makakawala sa akin. Nakatawang sigaw ni Veronica. Kahit nakabra na lang siya ay tuloy pa rin siya sa pagtakbo. Let's see, babe, kung makakatakas ka sa akin. Sigaw ni Dylan. Napailing na lang siya at nagulat ng mapangiti. Para bang natuwa pa siya na hindi pinirmahan ni Veronica ang annulment. Bakit? Nakakunot noong tanong ni Dylan sa kanyang sarili. Iwinaksi niya ang nasa isipan at nagsimula na rin mag-impake. Habang si Lorenzo naman ay nakatulala lang sa loob ng kanyang kwarto. Hindi niya magawang kumilos dahil ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman. Pinaghirapan niyang itayo ang Zamora Mansion with his parents tapos mawawala rin pala sa kanya sa isang iglap lang. You must hurry, kailangan wala na kayo rito. Bukas na bukas din. Tinig ng isang babae ang pumukaw sa lumilipad na diwan ni Lorenzo. Nagulat siya nang mapatingin sa pintuan. Evelyn, nagtatakang tanong ni Lorenzo. Ibang-iba na ito sa Evelyn na nakilala niya noon. Surprise! Well, you should be. Hindi pwedeng mapunta sa iba ang Zamora Mansion. I'm sorry, Evelyn. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo ni Elena. Naiiyak na humingi ng tawad si Lorenzo. Save your tears, Lorenzo. Dahil hindi naman si Evelyn na tanga at inutil ang kaharap mo ngayon. I will never forgive you. You deserved all of this. Nakangising sagot ni Evelyn. It's okay. You're right that I deserved all of this. But, can't you forgive me? Pakiusap na tanong ni Lorenzo. It's a big no. Kahit anong gawin mo ay hindi kita mapapatawad. Galit na sigaw ni Evelyn.
Mabuti na lang at wala siyang maalala sa ginawa ni Lorenzo. Dahil sa kwento pa lang ay halos manggigil na siya sa galit sa sinapit niya sa kamay ni na Lorenzo at Valeria. How much more kung maalala pa niya ang kagagon ng pagkalimot bilang si Lucian. Naging si Evelyn talaga siya na tanga at inutil. But not now. They can't hurt her anymore, dahil siya naman. Evelyn, muling pakiusap ni Lorenzo, kapag nandito ka pa bukas ay mapipilitan akong ipatapon ka sa sarili mong mansion. Pero hindi na sa iyo ito. You should live while I'm being nice. Mahabang paliwanag ni Evelyn. And forget about forgiveness dahil hindi mo makukuha iyon, pahabol na sabi ni Evelyn bago umalis. Naiwan si Lorenzo na malungkot at puno ng pagsisisi. Samantalang sa mansion naman ng mga Del Fierro ay nakakabinging katahimikan ang masasaksihan. Wala na ang dating maingay at masayang tahanan. Halos mabingi na si Elena sa sobrang tahimik ng buong paligid. Nang umalis si Madam Glamorosa ay umalis din si Ricardo at sila na lang dalawa ni William ang naiwan sa mansion. Dati ay napakapasaya nila with her mama Evelyn. Magkasundo pa sina Madam Glamorosa at ang kanyang mama. Pero biglang nagbago ang lahat at hindi ito inaasahan ni Elena na mangyayari. Ngayon ay, naiipit siya sa pagitan ng kanyang pamilya at ni William. Pero si William ang pinili niya at hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Hindi niya pwedeng iwanan si William. Walang bibitiw sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mama niya. Alam niyang hindi ito titigil. Gusto niyang bumalik ang mama niya na mabait at mahal siya. Hindi ang isang Lucian na puno ng puot at paghihiganti. Hindi ito ang mama niya. Hindi na malaya ni Elena ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ilang ulit niyang itinatanong sarili kung bakit nagkaganito. Wala rin naman siyang maisagot. Ang kaligayahan na kanyang natamasa ay panandalian lang pala. Ngayon ay hindi niya alam kung ano ang gagawin pero pilit parent siyang nagpapakatatag para sa kanilang dalawa ni William. Nagpahid ng luha si Elena nang makarinig ng ingay sa may gate. Pinuntahan niya ito at nagulat nang makita si Paulo. Napakadaming mga kasama nitong bodyguards at pilit na pumapasok sa loob ng mansion. Habang ang mga bodyguards naman nila ay todo depensa na huwag makapasok sina Paulo. Bakit po kayo naparito? Nagtatakang tanong ni Elena. I'm here to take you, seryosong sagot ni Paulo. Pakiusap lang po, sabihin niyo kay mama na hindi ako lalayo kay Liam. Pakiusap, hayaan niya na kami. Galit na sigaw ni Elena. I'm sorry Elena, I'm just following orders. Man, sigaw ni Paulo at mas lalong dumami ang mga bodyguards na gustong makapasok sa loob ng mansion. Elena, tawag ni William. Tumawag na siya ng backup pero hindi niya makontak ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit walang available na bodyguards for hire. Ang kasagutan ay nasa kanyang harapan pero wala siyang kaalam-alam. Ang agency na pinagkuhanan niya ng mga bodyguards ay pagmamay-ari ni Paulo. Dahil inutusan ito ni Evelyn na huwag nang makipag-transaction kay William ay pinaband niya na sa agency si William. Any transactions that are related to him ay pinakancel niya na. Liam, tumakbo si Elena palapit kay William. Bakit ba kayo nanggugulo rito sa mansion? Galit na hinarap ni William si Paulo. Hindi mo na mansion ito William. Pag-aari na ito ng mga laksamana. Sagot naman ni Paulo. What? Sabay na tanong ni na Elena at William. Pareho silang nagulat. Talagang hindi titigil si Evelyn kung hindi makuha ang gusto nito. At yun ay ang paghiwalayin sina William at Elena.